Simpleng ulam lang tayo ngayon, tamang-tama sa ating diabetes. Ginisang ampalaya with sardinas, kumakain ka ba nito? Mapait to, pero ito ang gusto ko, yung talagang mapait na ampalaya. Yung ganito yung pagkakaluto, tapos ilalagay mo sa mainit na kanin. Ewan ko na lang kung hindi ka maglaway dito talaga. Tara, kain tayo. Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Naglilinis tayo ng ref natin, nakakita tayo ng maraming gulay. At yung iba nga medyo spoil na. Hindi na pwede. Pero ang gagamitin ko ngayon, ito na lang, ampalaya. Magluto tayo ng, anong klaseng ampalaya ba to? Sabihin nyo nga, parang pisngi ko eh. Baku-baku eh. Anyway, ito yung gagamitin natin, magluto tayo ng ampalaya na to. Balita ko mapait daw tong ampalaya na to, pero itry natin. Kasi gusto ko talaga yung mapapait na ampalaya. So, yan ang lulutuin natin, ampalaya. At gagamit lang tayo ng dalawang sardinas, kamatis, at meron ako ritong sitaw, radish, talong, siguro sa ibang putahe ko naman gagamitin yan. But anyway, unahin natin to ampalaya para sa lulutuin natin ginisang ampalaya for today! So, ang una kong ginawa, hinugasan ko lang muna tong mga ampalaya, tapos hiniwa ko. Tinanggol ko yung mga sapal-sapal niya sa loob at saka yung mga buto-buto bago ko hiniwa ng maninipis. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga ampalaya na to kasi sobrang berde niya. So, that means talagang masustansya tong gulay na to, no? Pagkatapos kong mahiwa lahat ng ampalaya, hiniwa ko naman yung aking mga aromatics, yung bawang at saka yung sibuyas, tapos hiwa rin ako ng kamatis. Dalawa na nga yung kamatis na hihiwain ko para dito sa aking iigisang ampalaya para sa araw na to. Una, naglagay muna ako ng mantika dito sa ating electric wok bago natin inilagay yung ating bawang at saka yung ating sibuyas para igisa. Nung medyo luto na yung ating mga bawang at sibuyas, inilagay ko na yung aking kamatis. Gisa ng konti, tapos takpan natin para kahit papaano lumambot siya. Mga ilang minuto ko rin siyang tinakpan, tapos ngayon malambot na yung mga kamatis. Igisa naman natin ngayon yung ating mga sardinas. Nagbukas nga ako ng 2 lata ng sardinas para dito sa lulutuin natin ginisang ampalaya ngayon. Wala akong gagamiting karne, kundi sardinas lang sa araw na to. Tapos yung ating pinaglagyan ng sardinas, yung lata, binalawan natin ng tubig. Inilagay natin dito sa ating niluluto, tapos hinalo ko ng dahan-dahan dahil ayoko na madurog naman yung mga sardinas. Nilagyan ko na rin yan ng mga pampalasa, nilagyan ko na rin yan ng ground pepper or durog na paminta bago ko inilagay ngayon yung aking mga ampalaya. Saka ko hahaluin ito ngayon ng dahan-dahan. Ang sabi ng iba kapag hinalo mo daw ng hinalo yung ampalaya, papait daw talaga eh. Pero yun ang gusto ko eh, yung mapait na ampalaya talaga, kaya okay lang na halu-haluin ko yan palagi. Saka ko lalagyan ngayon ng patis. Kayo kung gusto nyo asin, kung gusto nyo may betchin, magic sarap, bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay sa pagkain nyo. Basta ako simple lang. Meron nga ako kaninang spinach yung pinakita ko sa umpisa ng video, di ba? Yung na-spoil na. Pero pinilit ko pa rin hanapin kung ano yung mga pwede pa. Sinagip ko pa rin. Sabi ko baka pwede pang gamitin natin. Kaya ito na nga, inilagay ko dito sa ating ginisang ampalaya. Pwede pa pala. Kita nyo naman, simpleng-simple. Napakadaling lutuin ang ating ginisang ampalaya sa sardinas with konting spinach. Panalo, di ba? Tara, kain na tayo. So, isalin na natin itong ating ginisang ampalaya dito sa malaking bowl. Nang mahusgahan na natin at makakain na tayo ng tanghalian mga kaberks, medyo gutom na rin ako eh. Sino sa inyo dyan ang mahilig sa ampalaya? I-comment nyo nga dyan sa ibaba ng video natin kung anong luto yung ginagawa nyo sa ampalaya, kung ganitong luto rin ang ginagawa nyo madalas. So, tara na mga kaberks, niyayaya ko na kayong kumain. Kain tayo. Masarap to, siguradong mapaparami na naman yung kain ko nito mga kaberks. Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Kain na tayo. Meron tayo ditong ginisang ampalaya sa sardinas at meron din tayong sinigang na spam. Ayos, panalo, di ba? Lord, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob nyo sa akin sa araw na to. At kayo na rin ang bahala at magpatnubay kay Angelo na nasa trabaho ngayon. At lahat ng ating mga kaberks sa buong mundo, pagpalain nyo po sila at gabayan sa araw-araw. Jesus Christ our Lord. Amen. Yun! So, kaberks, kain na tayo. Talagang di pa ako makain. Anong oras na? Mag-alas 12 na. Hindi pa ako nag-breakfast. Hindi pa ako nagla-lunch. So, isang kainan na lang. Breakfast and lunch. Tara, kain tayo. Kahit noon pa na wala pa akong diabetes, talagang mahilig na ako kumain ng ampalaya. Kasi pag nagtanim si nanay ng ampalaya sa bakuran namin noon, talagang ginigisa ko talaga to. Maski na kamatis lang sa sibuyas, okay na kami noon. Pero kapag yung mga manok sa bakuran natin ng itlog, kumukuha ko ng mga ilang pirasong itlog, nilalagyan ko ng itlog yung aking ginisang ampalaya. Yung mga dahon nga nito, ginigisa ko naman kasama yung mais.
magigisa ako ng mais tapos may dahon ng ampalaya o kaya yung munggo, sangkatutak na dahon ng ampalaya. Ang sarap kaya nun. Ako yung tao na talagang hindi maselan pagdating sa pagkain. Kitang-kita naman sa pagmumukha ko, saka sa katawan ko, sa laki ng tiyan ko mga kaberks. Kaya kung ano man yung ilagay ni nanay sa lamesa, pagsasalu-saluhan na namin magkakapatid yon, kaming pamilya. Kahit ng tuyo lang ang ulam sa kamatis, panalo na. Kaya nga nagtry ako ng sinigang na spam ngayong araw. Hindi nyo pa napanood yung video nito, nandyan lang yan. Bago tong upload ko nitong ampalaya, in-upload ko yun kahapon. Sana mapanood nyo rin. Nag-iisip din kasi ako kahapon ng masarap na uulamin ko, kaya ang ginawa ko, yun, naglagay na lang ako ng twist sa niluto ko. Kasi nga, napanood ko kahapon yung sinigang na corned beef. Sabi ko, lalagyan ko ng twist yung niluto ko ngayon. Sinigang na spam naman sa akin. O sige na mga kaberks, maraming salamat sa inyong panonood. At hello nga pala, shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Cagayan, sa Mindoro, sa Masbate, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas, sa Quezon, sa Davao City, sa Sarangani, sa Jensan, sa Digos, sa Marbel, sa mga kaibigan natin dyan sa South Cotabato. Hello po sa inyong lahat, sa Banga, sa Tupi, yung mga cook dyan sa Lake Cebu. Ang sarap ng mga pagkain nila dyan, lalo na yung kanilang number 1 na ulam, ang kanilang tilapia, pritong tilapia, ginataang tilapia, sinigang na tilapia, inihaw na tilapia, ang yung tilapia, saksakan ng taba. Hello din sa mga kaibigan natin sa Dubai, sa Abu Dhabi, dyan sa UAE. Hello po sa inyo. Sa Qatar, hello din sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Singapore. Ang dami nanonood sa atin. Salamat po. Sa Europe, ang dami rin nating manonood. Siyempre dito sa Canada at saka sa US, maraming salamat po. At yung mga kababayan ko sa Hagonoy, Bulacan, sa Bacolor, Pampanga, sa Tanawan, Batangas, at sa Orani, Bataan. Magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Magandang araw sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe. Mga kaberks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef